narito po yung mga lingkod. Narito yung English. Yung itinatag, ng yung dakilang kapangyarihan. At lalo na pinagtibay ng iyong lingkod. Na ibigay niya ang kanyang buhay upang gawin ang iyong kalooban. Upang magkaroon ng katiyakan ng tagumpay ang iglesia ito ay iyong itinatag. Dinadakila kita sinasamba yung sasanamatan kita. At ang itong hangad ay lumabas at ihayag ang dakilang pag-ibig at kabutihan. Nawa, ikaw maglagay ng mga salita sa aming mga natin. Pag-ibdalo yan nawa ng biyaya. Ng iyong katwiran at kahatulan, ng iyong dakilang pag-ibig at kawan. Ang ating mga puso ay huwing sagana at tulog-tulog sa iyong kabutihan. At sa liwanag, nagagabay ng ating buhay sa isang panibagong taon ng aming pananampalataya. Sa iba't ilang pangalan, sa biyaya mo o aming kamagbanan, ikaw na Ama ng aming walang nagkakaligtasan. In Jesus Christ's name, hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord! Alam po niyang nakapatid, kagabi, nag-iisip ako from the one, maaaring ibahagi kung ano yung mga salita ng biyaya na maaari mong maibigay. Sa mga habang po'y nakupo dyan na nag-iisip, gusto kong damihin ang presensya ng Diyos. Sapagkat may malaking dahilan po kung bakit naririto ako. Kung bakit dito po ako sumamba na kasama ninyo sa unang araw ng linggo. Ngayon po January 5, panglima na po sa speaker na nakatayo ngayon sa inyo. Ang iniisip ko po kayong kanina bago ako tumayo, hindi kaya ka kung masobrahan na sila sa mga salita ng kanilang pakikinggan. Dahil ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon, na kung saan ito po ay mga salita ng buhay, upang tayo po ay patuloy na mabuhay sa kanyang kabutihan at pananampalataya. Kung paano sa pagkain po, kahit anong sarap ng pagkain, kapag marami ka nang nakain, baka isusuka na po yung huling subo. Baka isusuka na po yung huling isusubo. Hindi kami tayo kasi ngayon. Kaya nag-iisip po ako, sabi ko, ano pa ba kailangan sabihin? Ayun, siguro para habang naghihintay ako kung ano ang gusto ng Panginoon na sabihin ko, simulan ko po muna sa patotoo kung bakit ako narito. Ito po ang ika-50 taon ng aking pagtungtong sa dakong ito. Lamang, yung unang pagtungtong ko rito, Pentecost po yun, 1975. Kaya yung kapilya na ito, hanggang dito lang ito. Yung lapad, hanggang dito lang. Hanggang dito lang dito. Yung pintuan dito, ito yung pinto. Papasok dito. Ito, hanggang dito lang yan. Hanggang dito, hanggang dito. Pinto na dito. Ngayon, binago ko po. Kasi sabi ko, bakit ba makipot at saka magkabila yung pinto? Samantalang isa lang ang pinto papasok sa kaharian ng Diyos. Tinanggal ko po ito at isinara ko yun. Kaya ako po may gawa niya. Ako po may sala. Ako may sala. Kasi sabi ko, isa lang dapat ang pinto papasok sa presensya ng Diyos. Isa lang. Hindi pwedeng kaliwa, kanan. Hindi pwede.
Hindi po pwede po yan. Kaya, ilagad ko po na dito unang salubungin ng isang panibagong taon. Isa pa, upang alalahanin yung mga dakilang kabutihan at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Yung kanyang pag-iingat, yung kanyang patnubay. Kaya ngayon, meron ako umugali. Bago ako humiga, sabi ko, Panginoon, salamat. Kasi pansamantala, mapapahinga ulit ang aking katawan. Salamat sa buong maghapon na iyong iningatan ang aming gawain, ang aming lakad, ang buhay. Bago ako bumangon, pagbagong ko ngayon, bago ko tiklupin yung aking kumot at saka i-ayos yung aking unang iiwanan, Panginoon, salamat po. Humihinga ba ako? Ayan. Sabi nga ni Sister Wilma, it's better that you had a bad breath and you wake up no breath at all. Hindi ka naman na magigising kung wala ka ng hiningi. Hindi ka na magigising. Hindi mo na alam yun na wala ka na palang hiningi. Hindi mo na alam. Kaya sa araw-araw, yan po yung pinasalamatan ko sa Panginoon. Lalo pa, nung nabalitaan ninyo nung nakaraang taon, bispiras ng bagong taon nung kami film aksidente. Kasi nung nakaraang taon, linggo yung huling araw linggo. Linggo yun nung nakaraang taon, linggo. Pauwi kami, pamaneho ako. Pasayang nag-uusap yung mag-ina kasi nagsama namin si Sister Violin na mag-service. Kaya nung panahon ngayon, medyo ayos pa yung daan namin doon sa kay Baroka papasok. Kaya kahit tricycle lang, sumama siya. At ang kasunduan namin, pauwi, doon kami dadaan sa bayan ng Talugtog para mas maganda ang daan. Kaya, ang problema, hindi ko alam kung naniniwala kayo Pero naranasan ko po yun. Binata pa ako. Yung masamang espiritu, lagi akong inugulo. Kahit araw. Nasa kuya sa kalabaw ko na bigla na lang tatanong na parang baka na hindi maintindihan, parang kabayo, tapos bigla sisipan ng takbo. Yung hinto na yun, mahihiya yung Mercedes-Benz. Mahihiya. Sa lakas ng kanyang preno. Nangyayari, dadaan ako sa pagitan ng sungay na yun. 2 beses nangyari, nakawit yung damit ko. Buti, hindi na sugat ATM ko. Nung araw na yun, December pa uwi kami, ispiras ng bagong taon, naramdaman ko bumigat yung tricycle. Bumigat. Sumunod na, tumigas na yung manibela, hindi ko magalaw, hindi ko makabig. Parang naglock. Kahit anong gawin kong kate, hindi ko makabig. Doon kami hinihila sa bangin. At isa pang pinagtataka ko, ito at saka yung speaker na yan, nag-blackout ng isip ko. Wala na ako malay. Kaya hindi ko narinig yung kalabog, hindi ko narinig. Si Mary, nabuksan yung pinto ng tricycle, nahulog siya. Sister Piole, yung dibdib niya, nabangag doon sa tricycle. Ako, hindi ko alam kung ano nangyari. Dahil nagising ako, inuyug-yug ako ng taong sumaklolo. Iyuyug-yug ako. Doon ako'y magdilat ng mata, yung salamin ko nandun sa loob ng sidecar. Yung pustiso ko nandun sa lupa. Nabasag kasi yung pustiso ko, nabasag. Bibiyak ako, dalawa yung sulat ko rito. Ang tahi ko rito, 3, dito sa kapila, 2. Itong lalamunan ko, hindi ko alam kung saan tumama. Mula noon, hindi na ako makasigaw ng malakas. Hindi na ako makaawit ng may falsetto. Wala na. Nasira yung aking songer. Kaya kahit gusto ko kumanta, ako na labang isa sa bahay. Nakakahiya na pagka sa ganito po. Pwede siguro, hindi mo alam, pagtitiisan yung pagpiyok-piyok ng konti, yung po mga nangyari sa akin. Pero sa katotohanan, pang-pitong aksidente ko na yun. Pang-pito na. 2 beses akong binangga, isa tricycle, ihaya ako sa gitna ng highway, sa tapat ng SM Cabanatuan. Buti, walang kasalubong sa sasakyan. Kung nagkataong meron, ay sigurado yan. Baka madurog yung tricycle ko. Baka madurog. Yung isa naman, binangga ako ng kotse, baliktad na naman ako, may puto pa po dito. Yan yung aking mga aksidente. Yan, sa Grania, bakit sa bundok. Hindi ako makahon, nag-iisa ako, wala akong kasama. Nung pang-4, talaga natuluyan ng bumaliktad.
Nagtarling talaga, nagtarling. Kumagat yung unahang gulong. Sumayad yung hulihan ng sidecar ko, sumayad. Para gumagapang, para pa yung aso gumagapang yan na yung puwete nakasayad sa lupa. Tapos gusto tumihayag gano'n, pumihita gano'n, paharap sa pinanggalingan, saka pumaligtad. Kaya ito isang tao ngayon may depresya. Kasi lumogo ito eh. Kina-x-ray ko, wala naman depresya. Kaya alam kayo, di ba na, hindi ako makaakyat sa hagdan na mauuna yung kaliwa. Hindi na. Medyo nahihirapan. Yan yung mga bagay na napakadakila ng Panginoon ng Diyos. At least pa, naalala ko nung kami ma-aksidente. Ang sabi nila, nung kami sumalpok sa poste, may makapal na usok daw. Kaya sinasabi nila, ito makina. Sabi ko, hindi makina yun. Kasi hindi ganun kausok yung motor ko. Hindi ganun usok. Kahit anong revolusyon ang gawin mo, hindi usok lang gano'n. Kaya sabi ko, may anghel na humarang doon. May anghel na humarang. Pagka kung wala, hindi ganun lang ang matuloy ko ano, hindi ko may preno, hindi ko makabig. Kaya sa lahat ng mga bagay na rin sa buhay ko, dahil itong April 50 years ko na po sa pananampalataya. Hindi ko makakalimutan yung petsa, hindi ko makakalimutan yung araw, yung buwan, yung taon, hindi ko makakalimutan yun. Maraming bagay sa buhay ko na ginawa ng Panginoon na hindi ko makakalimutan. Kahapon nga, pagdating ko sa bahay nila sister ko, naikwento ko na kagad yung unang Pentecost sa kapilyang ito. Kung ano yung mensahe. Comedy drama na ginawa ng Espiritu. Tungkol sa mga salita sa banal na kasulatan. Kaya yung mga tema na sa dakong pagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, doon sila tatawagin mga anak ng Diyos. Dito ko unang narinig yun, 1975. Hindi ko alam. Yan tanong nga sister ko, kung hindi niya naaalala, marami siguro hindi na makakaalala sa ganung aspeto, sa ganung tema. Tanda-tanda ako eh. Habang kami gumuhot, mananalangin, dumating ng Espiritu, dumating ng tinig, ginagamit si Sister Sonia Villegas nung panahon na yun. Huwag na kayong manalangin. Dahil hindi marapat ng tinapay ibigay sa mga aso, kaya wala kayong biyayang tatanggapin. Opo Panginoon, sagutan na ni Sister Sonia. Sabi niya, patawagin Panginoon, ikaw ang aming ama, ikaw ang magpapalayo, kami ang mga puti. Sabi naman eh. Hindi marapat kunin ang tinapay sa aso, sa anak, para ibigay sa mga aso. Opo ama. Pero yung mga aso man, may karapatang kumain sa puti na nahuhulog sa dulang ng kanilang Panginoon. Kaya, sumunod naman bigyan lang kayo ng panalangin at walang kabulan yung mga iyak nyo kaya dahil hindi ko naman kayo anak. Hindi ko naman kayo anak eh. Opo nga, pero nakasulat eh. Sa damong pagsabihan mo na hindi mo kami anak, tatawagin mo kami mga anak sa damong mo. Kaya di po makakalimutan yun. Kaya nung yun na ituro sa dako na ng Sedar, nung nagsisimula na yung gawain sa Sedar, ay naku, alam ko na yan. Una kong narinig yan dito sa Santa Maria. Dito sa Santa Maria. At dito rin unang pinagtibay ng Diyos yung kanyang tibag sa iglesia nito. Kaya kinuwento ko rin kay Sister Glory yung huling Pentecost ni Sister Sinen, yung huling drama. Tinanong ko kung naalala pa niya. Kasi 1983, Pentecost sa Season Auditorium, Ligayang, Pangasinan. 1983 yun. Hindi ko na lang matandaan yung buwan, kung buwan ng Mayo o buwan ng Hunyo. Basta Pentecost. Dahil noong panahon ngayon, ang Pentecost pa na sinusunod ayon sa kalendaryo. So, kung kailan ang Holy Week sa kalendaryo, bibilang ng 50 days, yun ang Pentecost Day. Kaya siguro, gusto nyo alamin kung petsa yun. Hanapin yung kalendaryo ng 1983 at hanapin yung Holy Week. Pwede naman. Holy Week. I-scroll sa ano. Ang drama noon ganito. Apat kami na nakatapos ng 40 days. Si Romulo Montero, ako, si Pastor Palermo, Turo-Turo,
si Brother Joel Camanya. Siguro mga nakikilala pa ninyo. Ang nasa una, si Romulo Montero. Ako nasa likod. Sa kabilang linya, si Kapalermo Turo-Turo, si Joel ang nasa likod. Ngayon, bawat isa sa amin may tanong. Ang unang tanong, Paul, mulong. Kasi palayo niya, mulong at kung tawagin siya ng mga ay kabarkada, kaibigan, kamanggagawa, mulong. Kasi Romulo eh. O, mulong. Sapagkat ikaw ay bulong. Dati tawanan kasi sinasabihan siyang siya ay bulong. Ano ang kahulugan ng ipinagawa ko? Ano ang kahulugan? Sumagot si Romulo Montero. Ang apat na ebanghelyo po, Ama, na kailangan ipangaral sa buong sanglibutan. Yung sinasabi na apat na ebanghelyo, hindi yung Mateo, Marcos, Lucas, at John. Hindi po yun, kundi yung apat na ebanghelyo na ipinangaral. Gospel of the Kingdom, Gospel of the Grace of God, the Glorious Gospel, the Everlasting Gospel. Yan po yung apat na ebanghelyo. Ayan. Ang sumunod na tinanong ay ako, Espiritu. Sapagkat tinanong ay Espiritu. Ano ang kalagayan ng tao pag walang Espiritu? Ang isinagot ko yung nasa Ezekiel 37. Na pwede bang ilagay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa loob natin, hindi tayo makalalakad sa kanyang palatuntunan. Dahil ang nakasulat sa Ezekiel, ilalagay ko ang aking Espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan at isasagawa. So, mali pa na ilagay ng Diyos yung Espiritu niya sa tao, hindi nito maunawaan, hindi nito makikilala, at lalong hindi niya kayang gawin ang kalooban ng Diyos. Yan ang kalagayan ng mga hindi mananampalataya. Yan ang kalagayan ng mga hindi nakakakilala kay Jesus Christ. Yan ang kalagayan ng mga hindi pa nababautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya sa mga narito, baka meron pang hindi nababautismuhan sa inyo yan, hanggang may panahon at pagkakataon, mag-isip-isip na po kayo. Alam sa mga kabataan. Alam niyo, sabi sa akin, mali. Ang kaluluwa naman ang ginamit na termino, hindi tao. Ang kaluluwa, na walang espiritu, patay. Patay, ang bata. Sabi ko sa sarili ko. Kasi mali yung sagot ko. Ang sumunod na tinanong si Pastor Palermo, ipanalangin natin siya. Sapagkat nasa critical na panahon tayo. Critical. At ito na yung climax at final test sa bawat isa. Ito na. Dahil ko ako tatanungin, mula sa taon na ito, makiramdam na kayo lagi at humandang magbilang ng isa, dalawa, tatlo, apat, ewan ko kung may panglima. Dahil 2025 na po. Turo-turo. Sabi kay Pastor Palermo. Sapagat ikaw ay turo-turo. At magaling kang magturo. Tinuro-turo siya. Ano ang dapat niyong gawin para magtagumpay? Pagsunod po, Ama. Mabilis niyang sagot. Pagsunod. Opo. Ika nung ginagamit, tatanong-tanong pa na, pagsunod. Opo. Nakatitya ka ba na sa iyong pagsunod, magtatagumpay ka na? Opo. Kahit hindi mo alam kung ano ang iyong sinusunod, ay hindi po. Siyempre, kailangan na alam mo, naunawaan mo kung may mga bagay na gagawin at susundin mo. Sapagkat kung hindi, baka iba ang sinusunod mo. Baka hindi ang Diyos. Ay, hindi po ang sabi ko. Ano kailangan mong gawin para magtagumpay? Binago niya yung sagot. O, tatapat po, Ama. Gano'n lang ginagamit. Pagsunod, pagtatapat. Opo, sabi niya ulit. Nakatiitya ka ba na sa iyong pagtatapat, magtatagumpay ka na? Eh di nagot, anong anong ginagamit Pagsagot niya ng opo, kasabay nung sinabi ng ginagamit ng Espiritu, kahit na hindi mo kilala kung kanino ka nagtatapat.
Tayo pwede maging tapat sa lahat ng tao. O sa tao. Lalo pa sa mga leader, mga nangasiwa. Pero hindi tayo nagtatapat sa Diyos. Hindi. Marami rito kulang sa pagtatapat. Partikular, ginamit nila yung kapoy. Sila ko nang gumamit, hindi naman ako. Kaya gagamitin ko rin. Partikular sa pag-iikapo. Alam niyo ba ang pag-iikapo? Yan ay may bahagi, hindi lamang pautusan ng Diyos. Kasi nung unang gawin ng ikapo, hindi utos yan. Yan ay kasunduan sa pagitan mo at ng Diyos. Ang katunayan, nabasay ko po. Nagamit ako ng Biblia para at least kasi lumabas yung bibig salita. Genesis 19 yata yun. 29 yata, 29. Ito, nilagyan ko ng tanda para madaling ko hanapin. Genesis 29. Ito ay kasunduan sa pagitan ni Jacob at saka ng Diyos. Pakinig ko kayo mabuti at kung kayo may Bible, mas lalo maganda kung basahin nyo. Para palagi sa bahay, basahin nyo ulit. Chapter 28 pala yun, 28. Simulan ko po sa 19 para makita po ninyo yung kwento. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Bethel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Sa paglalakbay kasi, si Jacob, sa kanyang pagod, kumuha siya ng isang bato at ginawa niya kunan. Saka siya nahiga. Kalain mo na naginip siya. Sa panaginip niya, nakita niya bukas yung langit. Tapos napakahabang hagdan. At doon sa hagdan, akyat manaog yung mga anghel. At doon sa itaas, sa dulo ng hagdan, nakaupo yung Panginoon na kanyang nakita. Kaya nagulit, sabi, tatakot siya. Tatakot. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya yung pangalan na yun na Bethel. Ibig sabihin, bahay ng Diyos. Kaya Bethel, yan, bahay ng Diyos. Hindi wala iba kundi bahay ng Diyos. At nakakakilabot ang dako nito. Yung nasabi niya dito, pag binasa niyo sa Isaiah niyo. Yan, sa verse 17 yata yun, 17. Yan. Kaya dito, at si Jacob ay nagpanata, nagkaroon siya ngayon ng panata. Ayan. Na sinasabi, kung sa akin ang Diyos, kasi nakita niya ang Diyos doon sa kanyang panaginip. At ako'y ingatan sa daang ito na aking nilalakaran. At ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot. Na ano ba't ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama? Ay ang Panginoon na ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinaka-alaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin, walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Okay, bakit po napatotoo? Kaya ko po inabotis mo 1975. Ang trabaho ko noon, magkakarpintero, wala ng saka, trabaho sa bukid. Pag panahon naman ng tagulan, magtatanim. Pagka medyo pwede nang iwanan yung palay, balik ako sa Nabotas. At sa Nabotas naman, pagbalik ko ron, maraming trabaho kasi maraming baradero dun eh. Maraming gawaan, dry dock ng mga lancha, barko, mga bangka, yate, kaya marami doon. Pero doon, kung hindi ka kilala, at kung wala ka rin kilala, mahirap marami ng trabaho. Mahirap. Baka nilibuti mo lahat yung magkakasunod ng mga baradero ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa bukod pa sa mga maliliit na gawaan ng bangka sa Tamigilog. Doon kami nagkita ni Brother Naseng na nagkasama kami sa lancha ng pangalan ay Balahibo. Pagki pangalan ng lancha, hindi na ako ng Balahibo. Nakita niya ako, ayun. O ano, sabi ka sa akin mamaya. Saan? Nasaan ka sa akin? Ay, hindi na ako hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Maraming beer house dyan, maraming mga nightclub dyan na yung mga lalaki naka-break lang na sasayaw-sayaw. Buti kung lalaki lang yung sasayaw-sayaw na nakikita mo. Ako, ayoko sabihin mo muna, sa langit, ano ganda yan? Langit eh. Ganon. Dahil nung panahon na yun, natatapos na nangyari, nalunod ako sa ilog,
1974, October 22, hindi ko lang matandaan yung pangalan ng bagyo. Yun. Nalunod ako. Kaya nakita ko na yung kamatayan. Narinig ko na yung mga tumatawag sa akin, halika na rito, sumama ka sa akin. Hindi, gusto ko na mabuhay. Nabuhay po ako. Okay, mabuhay. Yung mga pagtatanong ko at paghahanap ng ako ay bata sa ilalim ng paniniwalang Katoliko. Sino yung Diyos na nagligtas sa akin? Sino siya? Paano ko siya pasasalamatan? Paano ko siya magantihan kahit konti? Gusto ko siya ipaglingkuran kahit konti lang. Kahit konti lang gusto ko siya ipaglingkuran. Yung problema, nung naglingkod na ako, ayun na. Hindi lang bisan, hindi lang makalawa, may isa pang 30 days fasting akong ginawa. So yung pinakahuli, huli kong fasting itong 2014, nang ginawa ko dahil utos. Panaginip ng aking anak, si Sarah. May lalaki ako na panaginipan, maputi ang buhok, mahaba na, balbas na puti na rin, mahaba rin ang damit. Inuutosan ako, sabihin ko rin sa iyo na mag-ayuno ka ng 40 days. Eh, ang edad ko noon 66 na, 2014. Hindi na niya kaya. Kasi sabihin mo, kailangan niya mag-ayuno ng 40 days, kailangan niyang gawin sa buwan ng Oktubre. Kaya no October fasting, simulan ko ng September 20. Yun. Natapos ako ng October 30, 2014. Kaya hanggang ngayon, 10 years na po ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi klaro sa akin, ano ba yung aking gagawin? Walang specific na sinabi. Basta meron akong gagawin. Kaya habang aking nagpapasting, nagsimula akong gumawa. Hindi ko alam kung yung ba, tanaw ba ng Diyos o hindi. Kaya na naging resulta noon, dito na ako duman sa butas ng Karayon. Yan po mga kapatid. Kaya yung dinaanan ko sa ilang mga taon, mula 2014, medyo mahirap, medyo mabigat, medyo matarik na bundok, medyo masukal na gubat, medyo malalim na ilog, ang kailangan na uyin, at medyo malawak na kagubatan, ang kailangan pasukin. Yan. Pero pinsan naman ako pa rin sa lahat ng bagay. Kasi sa aking paglilingkod at pananampalataya, ang naging prinsipyo ko sa paglilingkod kasi, subukin ko. Kasi tinanggap ko yung bautismo, hindi para iwan ng Katoliko. Hindi. Pero dahil pag-ahon namin sa tubig, meron kaagad nangyari. Malakas ako manigarilyo noong araw. Ang sigarilyo ko pa nung araw ay Lucky Strike. Wala pa yung Philip Morris noon, wala pa yung Marlboro, wala pa. Lucky Strike. Yung isang kahakalahati, hanggang dalawang kahapon, isang maghapon, ubus yan. Pag-ahon sa tubig, nagsindi ako sigarilyo. Siyempre, malamig eh. Alas 10:30 pa naman ng gabi, sa North Bay Boulevard, kasalukuyang ginagawa yung Philippine Peaceport Authority noong panahon na yun. Wala pang pantalan doon, wala pang beer, wala pa. Kaya pag-ahon sa tubig, malamig, nakaalam pa ako mag-alas 11 ng hapon gabi. Bulit ako sigarilyo. Magpakit, itagong. Bulit ako ng pangalawa. Gusto ko tayo pag sigarilyo Papakat na naman. Tapos, nung bulutin ko yung pangatlo, inakbayan ako ni Robert Davisambis. Kasi siya yung nag-mission sa akin. Siya. Ang kasama niya, si Rodrigo Nadal. Yung mga matatanda rito, kilala yun. Si Rodrigo Nadal. At saka ang naglehas naman sa akin, si Servaldo Pagaragan. Yung mga inborn nito, siguro, baka natatandaan nyo pa. Ayun, ang problema, si Servaldo na iba ng pulungan. Si Robert, nag-wandering. Si Rodrigo, hindi ko alam ang kalagayan ngayon. Pero at least ako, narito pa rin. Narito pa rin. Kaya, yung pangatlo, hindi ko nasintihan Hinagpayin ako yung karabay. Brad, panay, siting mo si Garida, panay tapon. Mapait Ay, yan ka katunayan. Nung ilubog ka sa tubig, inilibing yung mga kasalanan mo, kasama ka bisyo, born again ka na. Ganun ba yun? Balik yung patuloy ko'y Katoliko na hinahanap ko yung Diyos na yan na itinuturo sa akin ng mga nagulang ko. Ito ka nanay may Diyos. Oo, nasaan ang Diyos? Nasa langit. Ano itsura ng Diyos? Ituturo sa akin yung ribulto. Kaya kung bata, napitan ko yung ribulto. Pihitin ko yung ulo, pihitin ko yung pano, pihitin ko yung bewang. Pagkatapos, ihihiga ko yun, sasakyan ko. Habang ginagano ko yung mga kameno, nanay, kahoy ba ang Diyos? Ayun, lapit sa akin, sampalin ko. Di putok yung aking usuan. Iyak naman ako noon. Nagtatanong naman.
Ngayon, balikan ko yung pabili ka po mo. Subukin ko nga. Subukin ko. Pero alam niyo ba, nagtalo ang isip ko. Sumasahod ako ng 300 plus. So maybe halos 2,000 sa isang linggo. So 200 ang ikapuno. Hindi mo kailangan bawasan ng papasahe, ng binirienda mo, o ng kung ano mang kinain mo. Hindi kung ano yung tinitinanggap mo kita, yun. Sa ko, 3,000, hindi ang ikapo ay 200. Ang bigas nun, parang hindi ko alam kung 50 lang ba nung araw na yun, o baka 40 lang. Ang isang salo. Baka wala pa Yung mga panahon na yun, 1975, 1976. Mura pa ang bigas nun Kaya kinukwenta ko, 200, isang kilo karne, isang kilo isla, ilang salit ng bigas, kung 2 araw lang, kakainin namin yun sa loob-loob ko. Pagka binadget mo yung 200, sa maliliit pa mga anak, kung 2 araw lang, budget na namin yun. Pero hindi Sabi sa Malakias, dahil hindi nyo yung ikasampung bahagi sa aking bahay, upang may kainin sa aking tahanan. Subukin ninyo ako. Yan ang nakasulat sa Biblia. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang kanyang challenge. Subukin nyo ako. Subukin nyo ako. Subukin ko nga. Subukin ko nga. At pinatunayan sa amin yung Diyos. Nung araw, meron pa kami friends. Kaya si Sarah, buhay pa naman siya. Nung araw, sa iglesia ito, buhay ang Diyos sa iglesia ito. Yan ang sinisigaw. Buhay. Buhay siya at makapangyarihan. Walang sakit na hindi gagaling. Kaya si Elpidio Davis, cancer of the brain yan. Ang kung sa kanya, 50-50. Kung operahan, hindi pa rin garantisado na gagaling mabubuhay. Si Sister Mary Mendoza, cancer of the breast, hindi pwedeng mag-asawa, hindi pwedeng mag-anak. Dahil mahahawa yung magiging mga anak. Nagkaanak. 4 pa, 5 yung naging anak. Ni Sister Mary Mendoza, tumira dito sa Kumpang. 5. Oh. 5. Nagkaanak. Pero nag-fasting yun. Nag-fasting, yung dalaga pa. Bago nag-asawa, nag-fasting. Nag-fasting siya ng 10 days. Ganon din si Elpidio, nag-fasting. Para hingin at subukin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung araw, walang gamot sa amin. Wala. Si Mary, maliit pa noon, wala pang 2 taon nun Sakit yan mo. Ay, pahiran mo langit. Dadaling yan. Yan sila ng mga bata. Si Sarah, nagkaroon dito ng parang pigsa. Kasi bumangga sa hagdan. Isang buwan tiniis, kumikiro, walang antibiotic, walang doktor. Gabi, si Sister Viole nag-service pagkatapos magluto sa kusina. Umiiyak siya. Panginoon, gusto ko magtiwala pa rin sa iyo. Pero kung pagdating ko sa bahay, ganun pa rin yung kalagayan ng aking anak. Dalarin ko na po sa doktor bukas. Kasi isang buwan nilalagnat na dahil sa infection. Magambaga yung isang paa. Pag uwi ni Sister Viole, pumutok. Labas na lahat yung laman sa loob. Pumutok. Bumalik. Kaya kami, sabi ako, kaya nung sabihin mag-ayuno, ginawa. Kailan paniniwala ko, kung talagang yun ang buhay ko, pagkatapos ko mag-ayuno magpahinga na. Bye-bye. Kaya nung nasa ospital, pagkagabi, di maraming tao mga nasa ospital Pagkagabi, nakita ko yung mga tao may itim na nakasilip sa bintana. Ay, hindi na magtatagal yan. Hindi na magtatagal. Baka nga meron ng ahente ng punerarya doon kung panahon na yun Pero sa kabilang panig naman ng bintana, meron din mga sumusuong nakaputi. Ay, gagaling pa yan. Bantayan natin. Huwag natin hayaan na may makapasok na masama. Kaya nung nasa ospital, nakita ko na nasa loob. May masama at may mabuti nagbabantay sa atin. Nagbabantay sa atin. So, dahil nasabi na ito, mahagi pa ito ko kung baba. Nasa 25 minutes na yung testimony ko. So kayo mga kapatid, dahil award of encouragement, natural, may isa po kung babasahin dito, maiksi lang po ito, magtulay ng kalala.
Siguro, baka hindi pa abutin ng 5 minutes. Pero wala po akong gustong ibahagi sa bawat isa. Gusto mo marinig lahat kung tayo sa bahay niya. Gagawa tayo ng libro ng pastor. Ito po ay saklat ng Efeso. May masusulat eh. Yung history ng church. No, alam niya eh. Unang kabanata ng Efeso. Sundan nyo lang po yung mga bago na babasahin ko. Ito po ay hanggang sa talatang hanggang talatang 19 na po. Ayan. Basahin po natin diretso kung meron po kayong mga aklat. Sino po ba ang mga Bible dito? Isipan ko tuloy ka lang. Yung cellphone ninyo, may mga Bible naman yan. May mga Bible application. Meron po. May record pa. Okay. Pwede. Pwede kayong humalok ng cellphone. Pwede. Kasi po, sa syudad, bawal na gumamit ng cellphone. Maliban na lang kung kailangan ipakita nyo, Pastor, Bible app. Yan, pwede pa. Pero kung pwede, ang gagamit lang ng Bible app sa cellphone, bilang nagtuturo. Para garantisado na hindi maiiba yung tinitingnan. So ito po mga nilalaman. Sa talatang 2 ko na po simulan. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon Jesucristo. Amen. Sa kwento po ay unang linggo pasimula ng panibagong taon. Hindi po dating taon ng panibagong taon. So, sa panibagong pag-asa, panibagong lakas at sigla, lalo na po, magbibilang na po tayo, magbibilang na. Malapit na po tayo magsimulang magbilang ng taon. At pwede na po natin awitin gabi-gabi. Malapit na yan. Mas maganda yung shade natin. Kasi, bago ko ituloy ang pagbasa. Sa aking analysis, hindi ko alam kung natatandaan na ninyo eh. Noong una, ang turo ko, yung Days of Noah na 120 years, nagsimula 1901, sa liksipin ninyo sa internet, nagpagtulungan mo kay Brother Gideon, dinanap namin. 1901, nangyari yung unang kasaysayan na nagkaroon ng kapuspusan sa Bethel Bible School, Topeka, Kansas, USA. Pero na sinundan ko yung kasaysayan ng UPC, fully established 1945. Pero yung history, intact 1901 sa Bible School. Dahil nagkaroon ng problema si Charles Parham na superintendent ng Bible School na yon sa kanyang mga estudyante. Ang problema, alin ang dapat sundin? Matthew 28:19, Acts 2:38. Di sumakit ulo ni Parham. Ang ginawa niya, sige, ganito ang gawin natin. Mag-ayuno tayong lahat para sa lubog yung bagong taon. Kaya January 1, tapos na sila ng fasting, nagse-celebrate sila ng New Year. Nagkapuspusan, dumating ang Espiritu Santo, may nag-speaking in tongues, may nag-prophesy, may nagpaliwanag. Ang Matthew ay utos ng Panginoon sa mga alagad. Ang ginawa ng mga alagad ay Acts 2:38. Bakit? Sila yung tinuruan. Dahil sa Matthew 28:20, and observe to do all things that I have commanded you. Sila ang inutusan. Kaya nung mayroong pastor na sumunod sa akin, sino ba susundin mo? Si Kristo o si Pedro? Hindi yan nakakapasarap. Pag-aawayin natin si Pedro at si Yesu Kristo eh. Ang balik kong tanong, ikaw ba inutusan ni Jesus Christ? Ano sa kanya? Umatawa ng tawang aso, tapos siya umalis. Hindi naman ako ikaw inutusan eh, yung mga apostol. O anong ginawa ng mga apostol? Hindi ako studente eh. Alis na siya. Ayun. Yun yung kauna-unahang kasaysayan sa 18th century na nagsimula uli yung baptism in Jesus' name. Pero nagkaroon sila na struggle. Pero sa history, nagkaroon ko na ng konti. Sa history, ang talagang hayag na hayag
yung tinatawag na Great Awakening and Revival. 1905, 1906. 2 taon na nagkaroon ng malawakang revival crusade sa maraming state ng Amerika. Na nagkaroon ng talagang full blast ng outpouring of the Holy Spirit at manifestation. Kaya nung una ko ituro, 1901, 2021. Pero binago ko yun. Kaya ang aking mga nagsabi, pag ako nagturo, hindi ko babaguhin. Ako naman, kung hindi lang, ako hindi ganyan ang prinsipyo ko. At magbagay na ginawa ko, pag may nagsabing mali, ayusin ko. May mali eh. May mali. Pero binago ko, kahit wala pang nagsasabing mali. Kasi ang pinagpatayan ko, yung pangako ng Espiritu, pangako ng Panginoon sa Iglesia, na bago dumating yung araw na yun, may pagpapalang inibigay, hindi kayang ubusin. Saan? Saan gagamitin? Sa revival, sa mga projects, yun na. Wala tayong templo sa sila. Anong kailangan? O pera. Nasaan ka na? Pera. Kaya binago ko. Kasi para sa akin, dapat kung 2021, bago dumating ang 2030, kasi magsisimula ka ng bumilang eh. 7 years. Iaalis mo yung tinatawag na 7 weeks. So kung hindi man, kailangan bago dumating yung 2021, mga 3 years advance, yung pangako nandiyan na. Kaya 2013, mukhang malabo pa. Nag-aaral ako ulit. Ayun, binago. Kaya para sa akin, ang 2025 critical. Critical. Pwedeng at any given time, magyari yung peace treaty. Kung ang peace treaty magsisimula, sabihin na natin by October, November ng 2025, by 2024, kapayapaan sa lahat. Sa logika. Kapayapaan na sa lahat. Pero ikaw naman, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pagbibilang ka na. Bibilang. Kaya tayo nasa critical na panahon na. Ngayon kasi magturo na hindi ka masyadong pa sa buwan. Pero sa akin, bilang naging masugid na nag-aaral, at lalo pa, yung aking karanasan sa mga drama ng Espiritu, sa Iglesia nito, at mga pangako, ako po ay nanghahawak sa mga yun. Nanghahawak. Tuloy natin ang basa. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalamatan kay Kristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dumis sa harapan niya sa pag-ibig. At tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagpupukok na tulad sa mga anak, sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa pinagaling ng Kanyang pilihin ko muna ko. Tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagpupukok tulad sa mga anak. Yung salitang itinalaga, predestined. Sa salitang yan, marami po ang nahulog. Alam niyo kung bakit? Tinanggap nila ngayon na sila ay predestined. Kaya okay lang na magkamali ka, okay lang na meron kang kaunting pagkakasala. Predestined na ako eh. Baptize ako in Jesus' name. Lalo pa naka 40 days ako, 2 beses nga eh. Marami din naman 2 beses na nag 40 days. Pero pa ng 3 beses, pero pa ng 4 na beses. Pero yung mga yun, yung iba wala na. Pagkataw nung namahinga. Hindi nakita yung nagsisimulang katuparan ng salita ng Diyos sa sila. Sa sila. Kaya ako po, pagdating sa mga aral na may kinalaman sa panukala ng Diyos, bawat po ako dyan, basta't naunawaan kong nakasulat. Kaya nung ituro yung paghahanda, dahil sa
yung babae sa ilang, binigyan ng 2 pakpak ng agila. Para siya ay dalhin doon sa ilang at aampuni siya roon. Tinanggap ko agad. Bakit? Yung 2 pakpak ng agila, hindi pinaliwanag ni Pastor Efren kung ano yun. Basta sinabi, yan ay sa pamagitan ng instruction sa iglesia na tinanggap. Yung instruction, siguro personally, sa sarili ni Pastor Efren, may mga dumarating na misahe na siya lang ang nakakarinig. At sinabi naman yung nung araw sa Santa Maria, darating ng panahon, at hindi ko na matandaan kung si Merle ang ginagamit no, o si Sonia Maring. Darating ang araw, hindi nyo na maririnig ang tinig. Hindi na lahat. Meron na lang ilan. Meron na lang ilan na siya makakarinig ng tinig. Ayun, siguro sa kalagay ni Pastor Efren, baka dumating yung panahon na siya lang ang nakakarinig. Ayun. Kung sabihin niya na instruction, nuklat agad ako sa Biblia. Sa Exodo at sa Deuteronomio nakasulat nun. Siya'y parang agila na kumikilos ng kaniyang ugat. Kanyang dinadala siya sa kaniyang mga pakpak. Yun ay salita ng Panginoon sa mga Israelita. Isinulat ni Moises sa kanyang aklat. Sa Deuteronomio, ganun din. Hindi mo na lang hahanapin yung talata para hindi na tayo taga. Pero doon yung makikita. Deuteronomio at Exodo. Dinala ko kayo sa aking mga pakpak upang dalhin sa ilang at doon ko kayo kakandilihin ng 40 taon. Nakasulat yun Kaya tinanggap ko kaagad na, ay, alam ko na. Pero bakit 2 pakpak? Old and New Testament. Tapos saan dito nakasulat na lahat yung instruction sa bawat mananampalataya para magtagumpay. Okay. Balikan natin ang talata. Sabi ka Ingles, talata, ayon, 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Predestinated us. Yung salitang us, general term, church ang tinutukoy niyan. Hindi ang sino man sa atin. Hindi individual. Buong church yan. Buong church na magtatagumpay sa kanilang pagsunod at pagtatapat at pagtatakot sa Diyos. Kaya marami nagtataka, bakit ako nangyari rito pa? Bakit ako hindi pa humiwalay? Eh di ba may against sa mga aral? May against ako sa ilang aral, pero hindi sa lahat ng aral. Ang mabigat, mula ang propeta. Mula ang propeta na. Hindi nila sinasabi. Hindi nila. Pero pinasasalamatan ko po ang Panginoon. Dahil inulot ko at itinago yung 1 libro ni Sister Sile nakakalat-kalat na nasira na ng mga bata. Doon ko po nabasa kung ano ba ang ministeryo ng mga propeta, paano mo makikilala at kikilalanin alin sa mga salita ng propeta ang mensahe ng Diyos, alin doon yung sarili niyang haka at kaisipan na gusto niyang mangyari para sa kanyang iglesia o sa kanyang bayan. So meron mga bagay na kapag sinabi ng propeta, palibasa ay lumalakad siya sa kabanalan at ayon sa kalooban at patwiro ng Diyos. Meron siya mga nararamdaman, meron siya mga iniisip na ganito dapat mangyari, ganito dapat ang gawin. Sasabihin niya yun. Pero hindi nakakahulog na, yun ay mensahe ng Diyos sa kanya. Sarili niyang pananaw niya, sarili niya. Pero hindi mo pwedeng hatulan na, mula. Yung gawa naman niya magpapatunay kung maganda o hindi, kung mabuti o masama. Hayaan mo maganap kung ano dapat maganap. Ang mahirap, ay hahatulan nila kagad na mula ang propeta. No. Alam ba nila kung paano kumilos at gumawa ang Diyos? Alam ba nila yun? Baka di sarili ka nilang ginagawa, hindi nila naiintindihan at alam Diba? Kaya, pag-pray po ninyo si Pastor Palermo. Kaya meron siyang pumasok sa aking wall. At nalulungkot ako. Nalulungkot ako.
Bagamat wala pa naman maliwanag na detalye, kaya lang, sabi nga, sa pantas, kumindat ka pa lang, alam na niya. Right? Sa mga binata talaga, madaling makita yan. Madaling makita. Na-spark. Spark. Spark. Kaya, marami po nagkasala dyan, nabulog dahil dyan, sa talatang yan. Ngayon, ipanililiwanag ko po para makita ninyo na ang batayan para maging isa ka sa predestined, lumakad ka na may karubaan Lord, lumakad ka sa pagkatakot sa Diyos, lumakad ka sa pag-ibig, sa pagtatapat at pagsunod sa kanyang mga salita. Ngayon, okay lang kung hindi kayo masyadong tapat sa ikapot, pero malagang paminsan-minsan meron kayong ikapot. Para at least, i-renew ninyo yung inyong pakikipagtipag. Binasa ko na kanina eh. Nakipagtipag si Jacob sa Diyos. Kaya yung iba po, not actually at strictly na technical nito. It is your condition with God. Yan po. Kung magbibigay ka o hindi. Ngayon, kung gusto mo talaga patnubayan, ingatan ka ng Diyos, kailangan mo magbigay. O yun na kanina. Yung magbibigay ng 100, pagpapalain ng 10,000, alanganin siya. Pero at least, kasi meron siya kaunti pa rin pananampalataya, bahala na ang Diyos, bigay. O, di gulat siya, may 10,000, nangyari 10,000 bumalik. Yan yung mga katunayan, mga maliit kung minsan hindi natin napapansin, pero yan yung mga katutunan ng Diyos na tinatawag. Hindi patutunan ng gagaling sa tao, patutuo ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang mga banal, sa mga may takot sa kanya. Yan po, mga kapatid. Okay. Kung mo naman ba siya, mukhang nasasarap ako ng kwento. Ito po, problema ko. Ito po, problema ko. Okay. Okay. Balikan po po yung 5. Having predestinated us unto the adoption of children. Kaya dito na tayo kikilalanin at tawagin mga anak. Yan sa isang dako. To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Kaya tayo ngayon, mga kapatid, kasama na tayo sa pinakamamahal ng Diyos. Na kung saan ang mata ng Diyos, ang kanyang paningin sa atin lang nakatuon. Yung mga tagalabas, iba, walang pakialaman Diyos dyan. Walang pakialaman Diyos sa kanila. Kahit anong gawin nila, kahit anong dumating sa kanila, walang pakialaman Diyos sa kanila. Kaya nga mangyayari yung, Panginoon, nagsimba rin ako, Panginoon, nangaral din ako, Panginoon, nagpagaling. Hindi kita kilala. Bakit? Hindi sila kabilang eh. Hindi sila kabilang sa mga nakatalaga. Pero dapat pasinin natin, to the praise of the glory. So, may trabaho tayo. May trabaho tayo. Hindi ka man magagawa sa iyong gawi, sa iyong ugali, sa iyong karakter, sa iyong pagkatao, sa pakikisalamuhan mo sa mga tao, pupurihin nila ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Pupurihin nila. Luluwalhatiin nila kahit hindi na nagsasalita dahil yung maganda mong karakter at attitude. Yun po. Hindi lang mga pastor, tayong lahat kailangan makitaan yan. Dahil kung hindi, baka hindi ka karapat dapat. Baka hindi ka kasama rin sa predestined. Baka hindi kasama. Walang pakialam ng Diyos. Hindi pa malungkot. Okay. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. So para sumagana yung biyaya at kabutihan ng Diyos, kailangan umangat din yung iyong unawa at kaalaman. Umangat din yung iyong pananampalataya. Aangat din yung paraan ng iyong paglilingkod. Hindi yung mananatili ka lang na parang bonsai. Hindi na tumaas, hindi na lumago. At lalo siguro hindi magbubunga. Kasi wala akong nakita bonsai na nagkaroon ng bunga.
Yan po, mga problema, mga kapatid. Okay. Okay. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purposed in Himself. So, may kagalakan ng Diyos ng tuwingan lang ng bagay. Nang likhain niya ang tao, nang lalaki niya ang tao, tuwan-tuwa siya, galak na galak siya. Sapagkat gusto niyang makita kung paano na ang tao ito na kanyang nilikha ay magpapakilala, maghahayag ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kadakilaan, ng kanyang kabutihan. Pero ang problema ay nagagawa natin. Hindi ka nagtanong. Kung nagagawa ba natin. Pero sabi rito, made known unto us the mystery of His will. Kaya mayroong mga hiwaga. Ang totoo nga po, ang isa sa lagi kong pinaglalaro sa isip na yun, mahilig po kasi akong maglaro. Dito po sa Ephesians pa rin eh. Gusto ko lang pong basahin. Okay, saan na ngayon? Ayun. Sa verse 11 ng chapter 3, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Merong dakilang panukala. At binanggit niya na yung eternal purpose. Ang totoo, pinaplano ko sana, dito ko sisimulan yung aking ibabahagi. Plano ko, nagkukwentuhan kami ni Brother Ray, gusto ko ako ituro ito eh. Para una, maipakita yung mga malalalim na hiwaga sa salita ng Diyos. Pangalawa, matest kung hanggang sana yung naabot ng ating unawa. Ano yung eternal purpose in Christ Jesus? What is the eternal purpose in Christ Jesus? Ang plano ko, magbibigay ako ng 500. Kapag maibibigay yung absolute at specific answer, one scripture. Scripture. Maghahari, kailanman. Eternal purpose. Ha? Pakailanman. Tinuro ko po ito sa Muñoz noong December 15. Doon ko nag-service eh. Galing ko pinya ng Lord. Yung makasasagot ka ko, bibigyan ko 500. Sila naman, mga masasaya sila. Pastor, ikaw na sumagot. Pagka ako sumagot, dapat ako bigyan nyo ng 500. Hindi naman sila umokay. Kung umokay sila, sasabihin ko sana sila. Pero ang bandang ulit, ay unfair yan, Pastor. Kung bigyan ka ng tanong, tapos iiwan mo kami, hindi mo binibigay. Sagot! Hindi ako bigyan ako ibinigay. Kaya kung sakali, uulitin ko yun. Yung mga taga mo Diyos, pwera, accepted, hindi kayo pwede sumagot. Specific scripture. Na kapag ito ay naunawaan natin, ninyo, lahat ng anak ninyo, uubligahin at pipiliin ninyo na lumakad sa pananampalataya at pagtataka. Bakit? There is an eternal purpose. Narinig ko nung pa sa habang nanonood ng, kasi kumisan, nanonood din ako ng Facebook, YouTube eh. Kaya alam, ako kumisan, namamali ng binabasa sa Facebook at YouTube eh. Namamali. Kaya ako, kumisan, ako sineshare ko na Sister Violet. Naupo ka na naman dyan sa Facebook. Hoy, Gemini, naupo ka na naman dyan sa cellphone. Nagbibiro kami ng kasama. Mula ngayong taon na ito, ang mga ipapanganak ay tatawagin Generation Beta. Ito mga nakaraan, Gen Z. Nung nababasa ko sa mga parang cartoon, Gen Z. Ano ba ibig sabihin ng Gen Z? Yung pala, yung mga ipinanganak na
Tingnan mo, ilang taon ba? Ang galing na sa cellphone, ang galing na sa computer, ang galing na sa internet. Yung pala yung mga Gen Z. Kasi namumroblema yung sa nanay. Kaya siya sa internet, sa computer. Ang problema ko ika ngayon, yung mga anak ko ngayon, kasi malilit na anak eh, kung paano ko sila tuturuan at aakayin sa isang buhay na hindi nakasalalay sa AI, sa computer. Kaya ngayon, lahat na ng bagay ginagawa ng tao para maging ginhawa. Napanood ko sa Game Changer sa GMA. Mawawala na yung mga nurse at mga sa ospital na ang trabaho, magdala ng record doon sa isang room, magdala ng resulta doon sa kabilang room, magdala. Makina, computer, nakaprogram na ron, nakaprogram. Mawawala na ang tao, mawawala, papalitan na ng makina. Eh siguro, iniisip na ng mga tao, talagang uunti ang tao pag nagkaroon na ng malaking pera, mababawasan eh. Eh sino magtatrabaho? Di mga may iwan, aasa rin sa mga makina, sa AI, Artificial Intelligence. Paano nila mararanasan at malalaman yung buhay na nakaraan kung hindi mo ituturo? Paano yung pagluluto, paano yung pagtatanim, paano yung pag-ani, paano yung pag-aalaga ng mga gulay, ng mga hayop? Mawawala yun, mawawala. Sabagay, sa mga tao mahirap na katulad natin, mahirap mawala yun. Kasi para mabuhay, kailangan mong magtanim, kailangan mong mag-alaga ng hayop. Kung gusto mo kakainin ka manok, mag-alaga ka manok, may kakainin ka itlog, may kakainin ka karne. Yan po ang tema. Kaya panahon natin, medyo delikado mo po natin. Delikado mo, okay. Tuloy po natin ang basa. Sinilip ko lang po yan para at least, kasi yung tema rito na made known unto us the mystery of His will. So kailangan, maabot din natin yung pagkaunawa sa dakilang hiwaga at panumala ng Diyos. Hindi lamang sa sangkatauhan sa buhay natin, sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating lahi. Sapagkat, sino magpapatuloy ng ating lahi? Siyempre, yung makaliligtas. Yung papasok sa milenyo, paano sila makaliligtas? Yun naman ang tanong. Paano sila makaliligtas? Tuloy ko po ang basa. That in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own. Inulit po ulit. We have obtained an inheritance, being predestinated. Uulitin ko, yung salitang predestinated, hindi po pang individual. Yan po ay para sa church. Sa church po yan. Kamalihan ng mga inari nilang sila sa kanilang sarili. Predestined. Ang problema, kumusta yung lakad? Kumusta yung buhay? Kahit paano, wala naman na dito eh. O yun lang ang nakakalabot. Diba? Kasama natin, nagsimula, hirap, kapatid, ang problema, nalihis ng pag-unawa, nalihis. Tuloy po natin. Okay? That we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. So inulit-ulit. We should be to the praise of His glory. At yan ay dapat makita sa atin, lalong-lalo na ngayon, Pastor Ebra, ngayon. At higit sa lahat, sa sila. Dapat magsimula. Pero ang problema, mabigat ang loob. Kaya nga ako, hindi ng panalangin kay Sister Lo. Panalangin mo. At sana kayo rin, panalangin mo ako mga.
Pagka ako, pakiramdam ko, may malaki po problema o trabaho. Kaya po ako pinag-ayuno ng 40 days, 2014, mayroon daw akong gagawin. Ang tanong ko, ano? Ano yung gagawin ko yun? Ngayon, nag-iisip ako, binuko ko yung sarili ko. Siguro, baka ito na ngayon, pero hindi pa rin ako lubos na sigurado. Ngayon, yung kami na binanggit ko kay Pastor Edna, ako sa atin si Pastor Jeffrey, marami akong concern, hindi sa lahat. Sa mga bagay na may pinalaman sa mensahe ng Panginoon sa iglesia nito at sa ginawa ni Sister Sinen. Ayun, dahil pumasok at lumabas sa akin yung salitang ginawa ni Sister Sinen. Hindi ko natapos kanina yung mani. Hanggang kumito ako doon kay Kapaler. Diba kanina? Yung sa 4 kaming 40 days. Hindi ko na ituloy kay Joel at kay Sister Sinen. Doon sa kwento ko kanina, o Joel, kami naman, ano ang kahulugan ng ginawa ko? Pero bago tinanong si Joel, pumunta sa gitna naming 4 yung ginagamit. Umispat doon sa gitna namin, umispat. At ang tanong kay Joel, ano ang kahulugan ng ginawa ko? Ang unang tanong kay Romulo, ano ang kahulugan? Ang huling tanong kay Joel, ano ang kahulugan? Si Joel naman, noong panahon na yon, masugid na tagapag na estudyante ni Clarence Larkin. Nabasa ng libro ni Clarence Larkin. Masugid na tagapag na estudyante ni Clarence Larkin si Joel. Kaya ang sagot niya sa tanong sa kanyang kahulugan, yung fifth kingdom po, Ama. Anong fifth kingdom? Kasi sa pag-aaral, may 4 na kaharian ang nauna. May 4 na. Ang panghuli, 5. Kasi ang pang-4, yung Roman Catholic. Yung pangatlo ay yung Greece. Yung pangalawa ay Medo-Persia. Ang una, Babylonia, kay Nabucodonosor. Fifth kingdom po, Ama, sabi niya. Anong fifth kingdom? Yung millennium kingdom po, Ama, yung 1,000 years na kingdom. Ano nga kingdom yung Christ kingdom po, ano nga kingdom yan? Yung pa siguro, dahil nakukulitan na si Joel, dahil ayaw tanggapin yung sagot niya, binanggitan niya ng sentido mo, kayo po, Ama, yung nasa gitna namin, na maghahari sa amin, mangunguna sa amin, mag-iingat sa amin. Yun ang sunod-sunod na sagot ni Joel, na ang Panginoon na nasa gitna ng iglesia nito, naghahari sa iglesia nito, mag-iingat sa iglesia nito, at mangunguna sa iglesia nito. Tinawag din si Sister Sinen. O Sinen, naunawaan mo? Opo, Ama. Sumagot si Sister Sinen ng opo. Sabi ko, ano yung naunawaan niya? Ano yung naunawaan niya? Pagdaraan na siguro mga 5 taon, ito, kailangan sabihin ko. Naunawaan ko po yung drama at mensahe. Kailangan ibigay ni Sister Sinen yung kanyang buhay sa pag-aayuno ng 50 days. Kahit ikamatay niya. Sapagkat kung hindi siya mamamatay, ang iglesia ito hindi pagbubuhay. Kung paano ang unang iglesia na itinayo ni Jesus Christ, kailan nagsimula? Nung nangaral si Jesus Christ? Doon ba? Hindi. Pagkatapos niya magbuhay na maguli, nung siya mamatay sa krus. Ang ginawa ni Jesus Christ, umanap siya ng magiging mga alagad na tinuruan para sila magpasimula nung iglesia na itatayo. Kaya nagsimula, pagkatapos magbuhay na maguli ni Jesus Christ. At ang sabi ron, maging ang pinto ng Hades hindi makapagnanaig sa kanya. Ganon din ang iglesia nito. Sa pagsunod ni Sister Sinen, sa plano at panukala ng Diyos, nananatili po tayo. Nananatili. Yun nga lang, nakakalungkot, marami nakatapos ng 40 days, wala na.
Hindi nila naunawaan kung gaano kahalaga yung kanilang ginawa at ano ang halaga ng kanilang pananampalataya at paglilingkod. Pero ako, pinasasalamatan ko po ang Panginoon. Okay? Itutuloy ko na po. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit. Dito, kung papansinin natin, parang lahat tumanggap na ng Espiritu Santo kasi seal. Pero habang pinagbubulayan ko ito na pinakatulan, hindi pa po. Meron kang note, isa ka sa tatanggap ng gift of the Spirit. Pero yung panahon para tanggapin ko yun, wala pa. Kasi naalala ko yung tumanggap kami ng papel na greetings ni Primisias Agabas. Nakalagay doon, Merry Christmas, Happy New Year, ngayon tatanggap ka ng gift. Pero para tanggapin mo yung gift, yung certificate na tinanggap ko, ibabalik mo doon sa mga po. Yung binanggit dito, nagtumanggap tayo, we are sealed by the Holy Spirit. Hindi pa talaga natin tinatanggap. Kaya lang, nasa atin na yung karapatan para hintayin at tanggapin yung gift na yun ng Espiritu Santo. Kasi hindi naman lahat na bautisman automatic kaagad eh. May Espiritu Santo na wala pa. Hindi pa dumarating. Kaya nga pagkatapos mabautisman at tatanggapin ninyo ang pangako sapagkat sa inyo at sa inyong mga anak, ilan man ang tawagin, tatanggapin. Pero hindi automatic na nang nabautisman, tinanggap na Espiritu Santo. Hindi ba? Paraing nga hanggang ngayon hanggang ngayon. Yung iba baka 5 taon na, yung iba baka mga 10 taon na, hindi pa naranasan magpuspos ng Espiritu Santo. Hindi pa maranasan. Ang tanong ay bakit? Kulang pa yung kanyang mga ginagawa para tanggapin yun. Kaya kahit abutin ka ng 30 taon na nagsisimba rito sa Gospel of Christ, nandito ka kada linggo, may kulang sa iyo, hindi ka pa mapupuspos ng Espiritu. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa tinatanggap. Nakikita mo na kasi kong buhay. Nakikita. Okay. Tuloy-tuloy basa kasi baka yung sinasabi ko na medyo malapit ng masok ka, nangyayari na. Okay. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Which is the earnest. Ibig sabihin, yung katunayan. Yung katunayan. Kaya yan nung una kong mararanasan yung Espiritu Santo, natapos ako ng unang 40 days, 1982. Ayaw, nagkaroon ng programa na dahil inabot ng 10 yung halos sabay-sabay sa panahon na yun, na nakatapos ng 40 days. Kaya magkakaroon ng grand celebration, magdiriwang daw sa Lingayen. Namali ako ng pagkakatanggap ng insight, pumunta ako ng Lingayen. Nag-iisa ako nakarating doon. Pero nung dumating na ngayon, yung tinatawag na convention day, doon ko naranasan. Pero nakatapos na ako ng 40 days. Nakatapos na. Ilang taon na ako sa gospel noon? 1 na. 7 years. 7 years na. Bago ko naranasan talaga na tumanggap ako ng Espiritu Santo. At doon na nagsimula yung aking buhay. Okay? Patapusin ko na po. Okay? Kaya meron pong katunayan. Meron katunayan sa bawat mananampalataya. Yun lang. Kailangan natin tiyakin sa ating sarili na tayo ay lumalakad sa katotohanan. Lumalakad sa pag-ibig. Lumalakad sa pagtatapat. Lumalakad sa pagsunod. Okay? Okay. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus
and love unto all the saints. Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayer, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, might give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to us one who believe, according to the working of His mighty power. So mga kapatid, kung naunawaan niyo mabuti yung ating mga binasa, napakapalad po natin. Napakapalad natin. Lalo na sa mga kabataan sa ngayon. Kasi, ang hihintayin ninyo, maiksing panahon na lang. Baka nga yung 5 daliri ko lang kung sakali maubos, 5 taon na lang. Kung lumagpas ng isa, para maging 6 o 7, pero yung pangalawang 5 daliri, hindi na po mauubos. Hindi na. Hindi nyo na daranasin yung 50 taon ng pagtitiis at paglilingkod ng gaya ng dinanan ni Pastor Espiritu. Hindi nyo na daranasin. Yun lang, mas maraming kabutihan at kagandahan ng Diyos ang ating tinanggap at nasaksihan. Na siya namang nagpatibay, nagpalakas sa amin. Kaya, na sana, sa aking anak, narito ito, kasi nag-iisa siya dito. Sa aking mga apo, kaya narito sila ngayon. Asan si Simon? Nandiyan ba ba? Ay. Sana, ilang mga kabataan, hangarin din nilang sumunod sa yapak ng ating pananampalataya ng kanilang mga. Nilalabang yung lagi namin dinadalangin. Sapagkat ako, magiging 6 na yung aking apo sa tuhod. Ito yun. Ang apo ko mahigit ng 20. Pangarap ko, makita ko pa yung apo ko sa talampakan. Yung panganay kong apo, 17 na yata, kung mag-18 na. So, 1 o 2 taon, baka agad yung pagkasawa yun. Dahil yung isa, wala pang 17, nag-asawa na. Kaya may anak na ngayon. Yung pang-5 ako sa tuhod. At muli po ating Panginoon at muli natin po mga Pastor. Masalamatan po natin ang ating Panginoon kahit po natin tumayo. Awitin na natin yung awit na nagsasabing it won't be long. Gusto ko pong awitin natin yun at damhin natin kung gaano kaiksi na lang ang panahon. Kung gaano kaiksi na lang yung pagkakataon ng ating buhay. Yung po mga nasa labas, baka pwede po pumasok kayo dito sa loob para kung sakali, sama-sama natin damahin at tanggapin ang presensya ng Diyos, ang kanyang biyaya para sa panibagong taon na ito na ating haharapin. Hindi natin alam ang mga bagay na nasa hinaharap, hindi na mga bagay na darating, pero isang bagay po at diyak sa mga banal at lingkod ng Diyos. Garantisado ang kanyang paghinat at paghinat. Sagana ang kanyang biyaya at kalutihan.
Ito. Maraming po salamat sa Maraming po salamat sa kasagatan ng iyong biyaya. Maraming po salamat sa dakilang pag-ibig na iniibig sa aming buhay. Na sa kabila ng aming mga pagkukulang at kamalian, na mga pagkakasala, hindi ka nagkulang kailanman. Hindi mo bilang ang aming mga pagkakamali. Hindi mo tinignan ang mga pagkakasala. Kundi ang iyong tinignan ay ang iyong pag-ibig. Ang iyong mga pangako. Ang iyong tipan ay iyong pinakipagtipan sa iyong lingkod. Ang tipan ay iyong pinakipagtipan mo sa kapatid na si Diyos. Sa pagbibigay niya ng kanyang buhay. Upang gawin ang iyong kalooban. Upang maitatag ang iyong iglesia. Upang mamalagi ang gawain ito. Tunay na nakita namin ang gawa ng kaaway. Kung paano gawa ng masama sa aming mga kapatid. Marami sa kanila hindi nagtagumpay. Marami ay hindi nakakilala sa iyong kalooban. Marami ay hindi nakaunawa sa iyong panukalan. Marami ang nakababali at nakakasana sa kanilang mga sagutan. Kahit narito kami. Narito kami sa dako ito na nagpapatuloy. Narito kami na nagsisikap at nakakanalo. Narito kami na ang hangad namin ay pag-abot ang iyong panukalan. Matupad ang iyong kalooban. Gawin ang mga bagay na nakalulog sa iyo. Gawin ang mga bagay na magbibigay luwalhati sa iyong Panginoon. Gawin ang mga bagay sa ikatutupad ng iyong kalooban, ng iyong panukalan. At sa pangalan mo, Jesus, ikaw na aming Ama, Ama na aming walang hanggang kaligtas. Nagpapakababa ako ng mga kasalanan. At narito na aming sumasunod. Ipakilala ko sa amin ko ano talaga ang gawain namin. Ano ba talaga ang mga bagay na nangananaman? Ayos sa iyong pangalaman. Ama, bigyan mo ako ng ubus na unama at pagkakaroon. At kaya na namin sinasabi, sa mga bagay na hindi ko kayang gawin na magmana, kailangan kita. Kailangan ko kasama ka sa aming paglakad. Kailangan kasama kita sa aming mga paglalakbay. Kasama kita sa aming mga paggawa. Upang mga bagay na aking gagawin ay may katiyakan na sa iyo ikaluluwa namin. Sa ikatutupahan ng iyong patumana. Sa ikadadakilan ng iyong mga salita. Upang makilala ng sangunan at ng siyang katauran na ikaw ang nagtatag ng iglesia. Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang nagbigay ng lakas at nagpay sa bawat isa upang mamalagi sa aming pagsisikap na lumakan sa pagkakaroon. At maraming po salamat ang Bana sa pagkat sa panibagong taon ng aming buhay na iyong ininagpag. Sa panibagong taon ng aming mga paglilingkod, hindi namin alam ang mga bagay na darating. Hindi namin tiyak kung ano mga bagay na magaganap. Pero isang bagay ang aming talalaman. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo pababayaan ang iyong iglesia. Hindi mo hahayaan makapaghari ang masama. Hindi mo hahayaan ang mali ay mamalagi. Kundi ikaw ang magtutuwid ng aming mga lakad. Ikaw ang magtutuwid ng aming mga landas upang paabot namin ng may kalwalhatian ang katuparan ng iyong mga salita. Ito po'y aking hinihingi at sisinasama sa ipagpinong pangalan. Mga banalang aking sagot, ingatan mo po at nakulaan ng iyong mga lingkod. Lalo na po nakakasiwa sa iyong iglesia. Ang kapatid ng GP, ang kapatid ng Legrin, at ang maraming mga manggagawa na kabalikan sa gawain ito. Nawa, pag-isahin mo ang aming kaisipan, pag-isahin mo ang aming unawa, pag-isahin mo ang aming mga pananaw sa ikalulwalhati ng iyong pangalan. Sa pangalan mo, Jesucristo, na aming Ama, at dakilang manunubos. Ito po ang aming sabon, dalawang na hinihingi sa iyo. Hallelujah.
Ikaw magpala sa aking mga kapatid. Ikaw ang mag-ingat ng kanilang mga bata. Ikaw ang maguna sa kanilang mga gawain. Ingatan mo lagi ang kanilang mga paa sa pagkapahaba. Ingatan mo rin ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga kalusugan. At sa inyo mga kapatid, at magbagay na inyong ginagawa, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoon na nagpapasalamat kayo sa kanyang dakilang pangalan at sumakanya gawa ang kalwalhatian ng kadakilan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. Amen.